Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,482 subscribers. Thank you so much guys. Malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Excuse me po. Okay, ang pag-usapan po natin ngayon ay dyan sa Pasig City naman, no? Matatandaan po natin na si Vico Sotto ay pumunta yata sa media at nagsabing marami daw troll farms. Excuse me po, troll farms ang mga kalaban niya. Okay? Pero, syempre, ganun, di ba? Baka may troll farms. Pero hindi nila inaano yung totoong tao, no? Na nagrereklamo na kung ano-ano sa gobyerno, no? Sa pamahalaan ni Vico Sotto diyan sa Pasig City. No, ngayon, di ba? Merong isang dating konsehal, no? Si Attorney Sia na hinamon, no? Si Vico Sotto na isang mayor ng Pasig City na magpaliwanag hinggil sa internet troll. Nako, kung totoo ito, mga kaibigan ko, di baliktad, no? Kabaliktaran pala ang sinasabi niya, no? Hindi po pala ang mga kalaban, kundi ang kampo niya, no? Matatandaan natin na may mga nakarang araw ay may mga Facebook pages, no? Ang Facebook pages ang kanyang mga taga-suporta, ang mga barangay, kumbaga. Nako, talaga, nakakatuwa itong mga kabig members nitong si Vico Sotto na mayor ng Pasig City dahil ang lahat ng ating nagawang pagpuna at pagbati ko sa kanilang gobyerno at sinasabing magiting na alkalde ay pawang mga fake news. Nako po. Ngayon, kayo magsabing fake news ang nakalap na impormasyon hinggil sa pagkakaroon ng internet troll ng Pasig City Government na umunoy pinapatakbo ng Office of the City Administrator's Executive Assistant, itong pangalan na ito, no? Ang lahat ng ito ay binunyag ng dating konsehal, no? City Councilor na tumatakbo ring konsehal, Attorney Christian Sia, na sana ay manalo. Kung kaya't hinamon nito si Mayor Sotto na magpaliwanag hinggil sa internet troll activities carried out by the Office of the City Administrators. Mayor, kakasahan mo ba si attorney? Pero alam mo, hindi naman papatol ito, no? Si Mayor Vico Sotto. Kasi alam niyang baka matalo siya at natatakot na rin siya. Di umano. Para naman maging parehas, wala po tayong idadagdag o ibabawas sa mga naging mainit na pahayag ng dating Pasig City Konsehal, Attorney Sia, na para matahimik ang mga nagsasabing fake news, ang nilathala nila, no? Ito po ay naging pahayag ni Attorney Sia. Componsano was tagged in the news as behind the operations of a troll army that carried out propaganda attacks against Sotto's political opponents since 2019 and apparently up to the present. Nako po, talaga may hirap yan. Pero siyempre, as Pasigueño, sabi niya, we must hold our public servants accountable. Kung kailangan kasuhan, dapat kasuhan yan, Mayor Vico. Dapat paharapin mo sa taong bayan, yung tao ninyo, dahil marami sa aming Pasigueño ang nabiktima niyan. Wag na wag mo pagresenin yan dahil taktika ng mga makalumang politika yan. Trapo na trapo at corrupt ang dating gagalawan. Kung resignation lang, magiging parusa niya. Hindi na papayag ang Pasigueño na ganyan na lang lagi. And I will quote Mayor Vico, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Nako po. Pero di po ba may isang kaibigan po si Mayor Vico na inakusahan ng korupsyon, no? Pero ewan ko, hindi ko po alam, no? Sia said that Sotto must also be held accountable and answer the more crucial question, who is funding Campusano's troll operations? We've heard the mayor declare his negative comments about troll farms with disdain. Sinasabi niya, may resibo pa siya against sa mga luma at maduming estilo ng pamumulitika. Yung pala, may sarili siyang troll army sa bakuran ng City Hall. May mga na-discover daw siya, trolls na kaibigan niya. No wonder
Sa 8th floor lang pala, pare-parehong opisina. Nako, it's a case of the pot calling the kettle black. Soto is becoming an expert of political gaslighting. Ano ba yung gaslighting na yan? Before he was appointed to a planned position in the city of Pasig, Campuzano operated Facebook pages to attack Soto's adversaries and even simple Pasigueños who were beginning to question his leadership. A paper trail also showed that Campuzano paid for the ads of the smear campaigns against Soto's enemies. Campuzano is the executive assistant to the city administrator who is directly reporting to Soto. According to his virtual staff, that PH has a rate of, wow, $375,000 per hour or 30,000 pesos dollars a month, which is approximately 1.5 million per month of his skills as content moderator. Nako, ba't kailangan mo pa yan kung sikat ka talaga? This guy who's holding an influential position in Soto's office is not even a resident of Pasig. Pero ang operasyon siya, siraan sinumang question kay Soto, kalaban man sa politika o simpleng mamamayan ng Pasig. Nako po! Pasigueños deserve an explanation. Why did you hire an internet hooligan in Pasig City who is paying for his operation? Baka naman sa taxes pa namin galing yan. Pagtatapos sa pahayag ng dating city council. Ayan ha, malinaw na malinaw. Si Atty. Sia ang naghahamon sa inyong mayor. Baka na naman kung sino-sino ang inyong pagbibintangan. Period. Okay? Di ba? Kaya mahirap po rin talaga. Kung hanggang ngayon may naniniwala pa kay Mayor Vico, mag-isip-isip na po tayo. Hindi naman po natin sinasabing masamang-masama si Vico Soto. No? Nakakapag-perform naman si Vico Soto. May basic, sobrang basic. For example, di ba? May isang madilim na lugar, pupuntahan niya, papailawan niya, papalinisan niya, lalagyan niya ng etc. Papagandahin niya yung lugar. Pero, di po ba basic lang yon? Pero maganda na rin naman yon. Kaysa naman sa walang ginagawa. Pero, sobrang basic po nun. Mag-distribute ng pamaskon handog, mag-distribute ng go bag, di ba? Yung mga ganong bagay. Pero, kung pagkano ba, nasan po ba ang Pasig City ngayon? Yun po di po ba? Itanong niyo po sa sarili niyo, nasan po ba ang Pasig City ngayon? In terms of education, in terms of health, in terms of infrastructure, in terms of programs of government, nasaan po ang Pasig City in comparison sa mga karatig lugar niya? Di po ba? In comparison na lang kay Yorme Isko Moreno, nasaan po ba si Vico Soto? Kaya huwag niyo po sabihin, graduate po yan natin tapos na po yung mga ganon. So huwag niyo po sabihin, transparency and good governance, tapos na po tayong ganon. Output na po dapat ang sinasabi natin dito. Di po ba? Mag-6 na taon na po. Pag nanalo siya, mag-7 na taon na po. Meron nga po tayo nakita sa Facebook na nakaprograma na. Pagkatapos niya, tatakbong congressman. Pagkatapos ng congressman ay tatakbong senador. Pagkatapos ng senador ay tatakbo bilang presidente ng Pilipinas. Nako po, wag naman po sana. Wag naman sanang idulot yan ng may kapal na may isang Vico Soto ang tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas dahil kawawa naman po ang Pilipinas. Yan po ang sinasabi po natin Kawawa po ang Pilipinas pag may isang Vico Soto ang tatakbo sa Pilipinas. Yun po Ako, i-bash yun na ako ng i-bash. Pero wag lang po sana kung ang Pasig ay hindi gising, okay, sana po ang Pilipinas ay nananatiling gising, no? Para sa mga taong ganyan na, alam mo, magaling mag-twist, kumbaga. Sige, anyhow, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, Maraming salamat po. Malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Keep on praying, keep on helping, and keep on subscribing. Thank you so much, guys. God bless you all.